Kung nagdadalawang isip kayo na bumili ng minivan, pag-isipan nyo ulit. Bakit na tayo ng bundok ng Tagkawayan? Ito medyo mataas. So galing tayo dun sa Payan, doon tayo nag-overnight. May daan din pabalik, papunta ng Montible, pero dito tayo dadaan sa Makungan, pabalik ng bayan ng Puerto. So ito mahaba itong packet, saka mataas. Subukan natin yung lakas ni Bakbak. Drive lang po yung ginamit ko, hindi ako nag-shift ng ng 2. Ngayon medyo hirap yung makina dahil naka-drive tayo, pero malakas pa, kaya naman. Ito mahaba po yung akyatin dito pag dito ka babalik ng bayan. Pero papunta dito mas mahaba yung pababa. Sa kabila naman yung pag naakyat na natin tuktok, medyo doon matarik pero maikli lang. Ito mataas. Kaya yan pa kasi may nakasalubong tayo kahapon, tricycle. Kung naakyat ito ng tricycle, kaya ito ng ng minivan. Talaga taas lang talaga. Yan, may sakyan sa likod. Kaya pa rin. Ganda ng view dito. Kitang kita yung dagat. Medyo pabuloy na natin ng konti para hindi tayo mahirapan paakyat. Magaganda po yung beach dito sa West Coast. Kanina, yung mga nadaanan natin bago tayo dumaan dito sa paakyat, po natin natin. Maraming naliligo. Maraming naliligo doon. Iba doon sa mga table, may mga bayan. Pero doon sa city, libre lang. Pero yun, kailangan mo lang magbayad ng mga tables. Tapos iba naman dyan, nagpwesto sa mga gilid-gilid sa tabing ilog, tapos sa tabing dagat. Maraming mga mapwestuhan dito ng libre. Yun nga lang, kailangan nyo magdala ng mga upuan. Kaya pala. Kasi nung dumaan ako dito last time, yung huling daan ko dito gabi, medyo ang hirap ng kalsada kasi nga paliko-liko, madilim, mahina yung ilaw ng sasakyan. Hindi ko matansya yung akyatin. Yan, pag-akyat, pagliko, akyat na naman ulit. Medyo mahirap kung hindi nyo kabisado. Mas safe doon dumaan sa kabila kung gabi, tapos mahina yung ilaw. Pero mas malapit po dito kung pupuntahan nyo yung Bayan Camp. Doon taas pa pala. Pa yung mataas, doon sa taas. Doon tayo dadaan. Haba ng taakyate. Pero kung umaabot kayo ng Bagong Bayan, mas malapit na doon dumaan sa kabila kaysa dito. Pero kung sa Simpukan lang kayo, mas malapit dito. Pwede na natin yung sakyan kay mataas. Kayang-kaya ng minivan. Medyo mabigat yung mga pangarga natin. May dala tayong mga folding bed, table, and yung tubig wala nang laman. Mas magana ngayon pabalik. Kayang umakyat. So parang di siguro umingay itong makina, kailangan natin i-2, pero
kaya naman ng drive lang. Basta wag lang siya mabitin. I mean, makabuelo lang siya ng konti, akit na. May nadaanan kasi ako na paakyat na walang buwelo. Halos gumapang yung sasakyan bago makaahon. Pero maikli lang din naman. Bandang tuktok na. Nahirapan siya kasi hindi na nakabuelo. Pero nakaahon pa rin. Dahil siguro hindi ko kumbisado yung daan, kaya hindi ko na estimate yung yung kalsada. Pero pag puno siguro to ng sakay, baka mahirapan itong minivan. Pero tingin ko kaya pa rin. Malakas yung malakas kahit 660cc. Malakas siya. Tapos ang maganda sa kanya, dahil 660cc lang, matipid siya sa gas. On average nasa 15 km per liter yung consumption nito. Yung average, hindi ko pa talagang nasukat ng maayos, pero yan po yung estimation ko lang. So ito na yung pinaka highest peak. Ngayon pababa na tayo. So ito medyo bulusok naman yung kabila. So pababa ko lang ng 2 para kahit pa paano mag engine brake. Maikli lang ito pero bulusok. Yung sa kabila naman, yung inakyat natin mahaba pero banayad. Kaso ganda ng bundok sa taas yun. Ganda ng bundok. Kung nakikita nyo doon. Automatic po kasi itong natin, minivan. Kaya sinishift ko ng low gear, lalo na pagpababa, para mag engine brake. Mahirap na. Safety first. Ayun, parating na natin yung bandang baba. So yun lang yung mahirap na daan dito sa West Coast. Pag natawid nyo yan, nakatawid kayo doon sa bundok, yung inakyat natin, yan halos patag na. May mga akyatin, pero hindi ganun kahahaba. Kasi yan yung part na tumagos tayo ng bundok. Yung bundok po na naghahati sa east and west ng Puerto Princesa or ng Palawan. So yun yung mataas. Pag kinross nyo yan, talagang mataas yung kalsada. Pero pag natawid mo yan, halos wala na problema. Karamihan dyan patag na. Kahit dumaan kayo ng West Coast hanggang dun sa pinakadulo, Quezon, yan, medyo mabababa na yung kalsada. Hindi tulad sa dyan sa paakyat. So far, okay naman, sulit itong minivan natin. Gamit na gamit natin sa pagbiyahe, sa camping lalo na. So, isa na lang yung goal natin para kay Bakbak. Magamit natin siya sa business. Maganda sa kanya, maraming kargahan. Kahit umuulan, safe yung mga produkto sa likod. Yung pangarga ninyo, matipid sa gasolina. Hindi siya matulin, kaya iwas din disgrasya. Hindi siya talaga pangwaswasan. Marami na pong gumagamit nito, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit dito sa Palawan, marami pong gumagamit ng minivan. Ipapa-custom build ko lang ito para mas maging functional. Tapos ang maganda dito, yung maintenance niya hindi ganun kalaki. Mura lang po yung piyesa ng minivan compared sa mga bagong sasakyan. Kung ako pa mapiliin sa between ng van and wagon, meron kayong siguro naririnig na 64V, 64W or 17V,
17W. Mas gusto ko yung van type kasi high roof siya, tapos yung likod mas malapad. Yung wagon type kasi yung ilaw niya nasa taas, kaya medyo may harang siya sa likuran, yung sinasara ng pinto, kaya medyo masikip, maliit. Hindi tulad sa van type na open, so mas maluwag. Kung gusto mo ipa-customize, palagyan ng cabinet, mas maganda. So yun lang, kung gusto nyo bumili kayo ng minivan, try nyo second hand. Itong gamit ko second hand lang, actually third hand na tatlo na yung may-ari, pangatlo po ako sa may-ari. Na jackpot lang talaga na maayos at mabait yung may-ari, naalagaan yung sasakyan, okay pa yung ilalim, na-check namin. So yun, hanap lang kayo ng mga builder na trusted. Kung ako sa inyo, pili kayo ng builder na meron malapit sa area ninyo, para yung after sales, yung support niya, kung may mga masira or may gusto kayong papalitan, mas madali para sa inyo. Pero kung wala, maraming mga minivan galing Davao na mura. Yun nga lang, mag-ship pa kayo, tapos yung support nila medyo matagal, mahirapan. Pero ano yan sila, madali silang makontak. Ang problema lang, malayo. Hindi nila ma-check personal yung sasakyan kung nasa Mindanao sila. Ang alam ko sa Manila, may mga buyer may mga seller ng minivan galing din ng Davao, parang naging distributor sila ng minivan. So yun lang, maraming salamat, sana nakatulong ito. Bye bye.